Nahulog ng mga mata ni Krisa sa passbook na nasa kanyang kamay. Ilang minuto niya yung tinitigan. Sa mga sandaling iyon ay hindi siya makapag-decide. Nakakatempt nga naman ang offer ng kanyang madrasta. Ba't hindi naman niyang kakayanin niya ang lahat kung maniniwala lang siya sa sariling kakayahan. Ngunit may pag-aalinlangan din naman siya na baka mamaya hindi niya mapanindigan ang sinasabi ng kanyang madrasta na magbukas siya ng music center. Paniguradong masasayang lang ang lahat, pera nila at maging ang pagod niya kapag nangyari yon. Ngunit ika nga, hindi mo malalaman ang resulta ng isang bagay kung hindi mo naman yun susubukan. Take risk kung gusto mong may magbago sa'yo. Kung hindi ka susugal para sa iyong kinabukasan, hindi mo malalaman na kaya mo naman palang gawin. Grab every opportunity, Krisa. Malakas ang pananalig kung magagawa mo ito ng matagumpay. Makalipas ang ilang minutong katahimikan sa kanilang pagitan ay dinala ni Krisa yon sa tapat ng kanyang dibdib at marahan niya na itong niyakap. Tama ang kanyang madrasta, kailangang tapakan niya. Maraming salamat po sa napakalaking tiwala sa akin, Tita Vanji. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko pong lahat upang maging matagumpay ako sa hinaharap. Maluha-luhang tura ng dalaga sa kanya. Pinunasan ni Vanji ang mga luha ni Krisa na hindi na malayan ng dalagang bumagsak na. Marahang tumangu-tango na roon ang ginang. Niyakap na niyang madrasta ng sobrang higpit habang nangihigbi. Huwag mo muna ring sasabihin sa papa mo ang tungkol kay Nick o ang kahit nabanggitin siya. Wala pa siya sa mabuting lagay ng kalusugan. Baka mamaya kapag nalaman niya ang totoo ay bigla na lang maging masama ang pakiramdam niya at lumalang muli ang lagay niya. Kailangang iwasan natin yon. Sunod-sunod na tumango sa kanya si Krisa. Punong-puno ng saya ang kanyang puso. Opo tita, hindi ko po yun sasabihin kay papa. Isa pa, baka mapalayas niya na ako kapag nalaman niya. Makaraan pa ang ilang saglit ay sabay na silang lumabas ng silid upang puntahan si Carlito sa sala na hinahanap na rin sila kung saan pumunta. Itinuloy nila ang kanilang masayang kwentuhan tungkol sa mga nakaraang gala ng pamilya nila. Panay ang tawanan nila habang inaalala ang masasayang araw na yon. Huwag kang mag-alala, Krisa. Oras na gumaling ng papa, magde-decide tayo na magbakasyon. Huminga kahit saan mo gusto. Ikaw ang bahalang mamili, basta hintayin mo lang na gumaling na ako. Naku papa, hindi na po kailangan. Ang isipin mo po muna ay ang magpagaling ka. Hindi, babawi ako sa'yo. Mag-out of town tayong 3 taon ng Tita Vanji mo. Matagal na panahon hindi natin nagawa ang bagay na yon. Maano bang minsan ay lumanghap din ng sariwang hangin. Kahit anong gawing tanggi ni Krisa ay pilit pa rin ginigit yun ng kanyang ama. Hindi na lang niya ito sinalungat dahil baka magtampo pa. Matagal pa naman yun at baka kapag sumapit ng araw na yun, ay busy na rin siya sa tatahakin niyang karera. Hindi naman siguro siya pipilitin ng amang gawin ang bagay na yon, lalo na kung wala naman siyang spare time sa sinasabi nitong magiging bakasyon nila. Basta akong bahala, hindi ka pwedeng tumanggi. Kailangan nating magliwaliw din naman paminsan-minsan. Quality time ng pamilya. Gusto kong maramdaman mo na hindi ka iba kahit na alam mo na ngayong wala na isang patak ng dugo namin ang nananalaytay sa'yo. Giit pa ng ama na ikinailing na lang ni Vanji. Nasisiyahan siyang salit-salitan ng pinagmamasdan ng mag-ama sa kanyang harap. Sige na nga papa, ikaw nang bahalang magplano basta kailangan na magaling ka na muna. 6:00 na ng gabi nang makabalik si Krisa sa penthouse. Sobra siyang nag-enjoy sa pagbisita niya sa kanila na hindi na niya namalayan pa ang mabilis na paglipas ng mga oras. Nakabalik na rin doon si Nick. Pagbukas niya ng pintuan ay ang bultong nakatalikod sa pintuan ang bumungad lang sa kanya. Magandang gabi, Miss Krisa. Pagbati ng sekretary ni Nick kung kaya naman bahagyang lumingon ang abogado sa may pintuan upang tingnan ng dalaga. Ngunit agad din naman niyang binawi yon. Abala ang sekretary ni Nick na tulungan ang binata na mag-empake ng kanyang mga dadalhing bagahe. Bagay na naisip ni Krisa na siya dapat ang gumagawa kung hindi lang siya nagkapagabi ng uwi. Mabilis ang galaw ng sekretary nito na halatang patapos na. Sinasara na lang kasi nito ang zipper ng malatang dadalhin ni Nick. Nanatiling nakatayo ang binata sa may bintana. May kausap pa rin ito sa cellphone habang nasa malayong tanawin sa labas ng bintana ng kanyang mga mata. Hindi gaanong marinig yun ni Krisa dahil ang mga mata niya nakatuon pa rin sa mga bagahe ni Nick. Iniisip na baka mamaya may nakalimutang dalhin at ipasok doon ang binata. Dinig niya ang pagiging seryoso ng tono nito sa kanyang kausap sa kabilang linya.
Yung tipong parang merong problema sa kasong aasikasuhin at pupuntahan ng abogado sa Davao. Nang matapos ang tawag ay nilingon na niyang bulto ni Krisa na nakatayo pa rin doon na parang estatwa. Hindi niya na ito tinanong saan pa nanggaling. Nag-iwan din kasi ito ng note sa harap ng ref at yun ang una niyang nabasa pag-uwi niya ng penthouse. Nagbagong plano sa business trip na pupuntahan ko, Chris. Panimula niya ikinatitig lang ni Krisa sa kanyang muka. Sa halip na 2 araw lang yun ay naging 1 linggo na. Napakurap na si Krisa. 1 linggo? Parang ang tagal naman noon. Yung 2 araw nga parang mahihirapan na siya. 1 linggo pa kaya? Hindi naman niya pwedeng pigilan ito dahil trabaho niya yon. Anong oras ang flight mo? Gusto pa sanang sabihin sa kanya ni Chris ang plano tungkol sa pagbubukas niya ng music room, ngunit halata namang wrong timing yon. Paalis ito kaya naman hindi niya dapat banggitin yon. Pagbalik na lang siguro ng abogado sa kanya sasabihin sa kanya, hihintay na lang niya itong makauwi dito. In 2 hours, Chris. Kailangan ko na rin pumunta ng airport ngayon. Napatitig na sa kanya si Krisa dahil hinihintay niya muli siyang ayain ito sumama ngunit hindi nangyari. Sinalubong na lang din ni Nick ang kanyang mga tingin ngunit tikom ang bibig nito. Nang makita ni Nick na wala nang sasabihin ng dalaga ay hinawakan na niya ang handle ng 2 maleta. Chris, ihatid mo ko sa airport. Nagulat doon si Krisa, ilang segundo pang napatanga at parang nawala sa kanyang sarili. Parang nabingi siya sa inuutos ng abogado sa kanya. Ano raw? Siyang maghahatid sa kanya sa airport? Bakit? Ang sabi ko, ihatid mo ko sa airport. Ulit ni Nick na bahagyang hinaplos ang ulo ni Krisa. Hindi ka nakikinig sa akin? Lutang ka? Ano bang iniisip mo ngayon? Gusto mo na bang sumama sa akin? Nangingiti ng tanong ni Nick sa dalaga. Umaasa itong magbabago ng isipan niya sa sandaling iyon. Sabihin mo na kaagad para naman ipapabuko sa sekretary kung isa pang tiket na para sa'yo. No, Nick. Nagbagong hilat siya ng mukha ni Nick na bahagyang umaasang sasamang dalaga sa kanya. Ibig kong sabihin ay hindi ako sasama sa'yo pero ihatid kita sa airport, kagaya ng gusto mo. Magkasunod na ang dalawang bumaba ng parking area, hila-hilang maletang dadalhin ni Nick, nasa malayo pa rin ang isipan ni Krisa kahit naroon na sila. Parang biglang gusto na niyang sumama sa binata, ngunit nang maisip na naman na may klase siya kay Priscilla, bagsak ang magkabilang balikat na nilingon niya ng abogado sa tabi. Medyo nakaramdam na siya ng pagkakonsensya sa oras na yon. Magpaalam kaya ako kay Priscilla na next week na lang namin i-resume ang klase. Kaso baka maiwan na kami ng eroplano. Dapat kanina ko pa yung naisip eh. Kailangan na Nick na magtungo ng airport saka mag-impake pa ako ng dadalhin. May 5 sasakyan si Nick na nakaparada sa parking lot na naturang building. Noon lang yun napansin at nalaman ni Krisa. Kahit pa madalas siyang sumasakay sa sasakyan ng binata, isang Bentley Continental na madalas niyang gamitin at ang 4 na ito ay mga sports car na bihira lang niyang gamitin. Kapag naisip lang ni Nick yun o kapag nasa kanyang mood, tuloy-tuloy na tinungo ni Nick ang puting Ferrari. Yun ang gusto niyang gamitin nila ni Krisa. Binuksan niyang passenger seat at prenting na upo na doon. Nilingon niya si Krisa na parang tuod na nakatayo lang at tulala, niwala itong kakurap-kurap. Chris, kuha niya ng atensyon nito habang nakalahad ang susi sa harapan ng dalaga. Nahihimas-masang pinwersa naman ni Krisa nang umiti. Tinanggap niyang inaabot itong susi nang dumapo doon ang kanyang mga mata. Umikot na siya upang lumula na sa driver's seat nito. Ngayon pa lang ay parang naho-homesick na siya agad sa abogado. Ilang beses siyang napapikit para supilin ang dilang magsalitang sasama na siya sa kanya. Ayaw niya maging dahilan ng pagkaantala nito sa airport. Sa susunod na lang siya sasama sa binata. Sisiguraduhin niya na yon. Subalit ngayon hindi na muna. May klase ka, Krisa, panindigan mo yon. Paulit-ulit na pagkumbinsi niya sa kanyang sarili na kaunting push na lang ay bibigay na. Klase lang naman yun, pwede mong i-resume pagbalik. Ayaw mo noon, makakagala ka kasama mo si Nick. Bihirang pagkakataon lang yun, Krisa. Hindi mo alam kung kailan ang next na magkakaroon siya ng business trip. Ika nga ni Tita Vanjie mo na grab every opportunity na darating. Sulsul naman ang kabilang bahagi ng kanyang isipan. Hindi pa ba tayo aalis? Kanina ka pa nag-spacing out, Chris. Ayos ka lang ba talaga, ha? Sorry. Mabilis na binuhay ni Krisa ang sasakyan. Maya-maya pa'y tahimik na binabagtas na nila ang daan patungo sa airport. Umusog si Nick palapit kay Krisa kahit nabalang dalaga sa pagmamaneho. Magaan niyang isinandal ang namimigat na ulo sa isang balikat ng dalaga. Hindi naman doon nagreklamo ang babae. Napalunok na lang siya ng laway, nilamon pa ng konsensya sa pagtanggi niyang sumama sa kanya. Panakanak ang tingin niya sa abogado na sa mga sandaling iyon ay nakapikit ng mga mata. Parang isang bata itong naglalambing sa kanya habang nasa kalsada pa rin ang kanyang mga mata. Chris?
You can keep the key ng sasakyang ito hanggang sa makabalik ako. Bahagyang naguluhan si Krisa nang sabihin niya ni Nick. Hindi niya magets ang ibig nito. Anong ibig mo sabihin? Habang wala ako, pwede mong gamitin ang coaching ito. Idinilat na ni Nick ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya tinanggal ang pagkakasandal sa dalaga. Mas nakita niyang kagandahan ng dalaga sa anggulong yon. Hindi niya inalis ang mga mata sa kanya. Hindi ka ligtas tuwing uuwi ng sobrang gabi na mula sa klase mo kay Priscilla. Just to be safe ka, Chris. Ayokong habang naroon ako ay ayokong alalahanin ang kaligtasan mo dito. Gusto kong safe ka palagi. Aminin man ni Chris o hindi, sobrang kinilig siya sa pagiging maalalahanin na naman ni Nick sa kanya. Feeling niya nga hindi na siya makakatagpo pa ng kagaya nitong almost perfect na husband material na sobrang gwapo pa. Lubos din itong pinapahalagahan ng lahat ng tungkol sa kanya. Salamat pero hindi naman na kailangan. Kailangan mo, Chris. Sige na nga, huwag kang mag-alala, baka sa mga susunod na mga araw ay makabili na rin ako ng sarili kong kotse. Nakita ni Krisa kung paano magbagong ekspresyon ng mukha ng binata sa harapang salamin. Parang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabing huli. Tama naman siya doon. Bibili naman talaga siya. Nasa plano niya na yon, dati pa. Kinagat na ni Krisa ang kanyang labi. Nasaling niya yata ang damdamin nito. Siya na ngang inaalala. Siya pang may ganang magsalita ng ganon. Hindi talaga siya nag-iisip ng matino. Basta na lang siyang makapagsalita, hindi niya na naisip ang magiging damdamin ng kasama niya. Huwag mo sanang masamang inang sinabi ko, Nick. Ang ibig kong sabihin ay masyadong marangyat hindi angkop ang coaching ito para gawin ko lang service. Masyadong agaw pansin. Huwag ka sanang magalit at isiping nag-iinarte ako. Nailang lang ako na ganito karangyang magiging sasakyan ko. Hindi nagsalita ang abogadong bumalatay ng nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Malaki talagang pagkakaiba ng dalaga sa mga babaeng nakilala niya. Hindi ito materialistic na lahat na lang ay ipabili sa kanya. Siya pang nagbibigay dito ng mga bagay na sobrang deserve naman ng dalaga. Siya ang gustong magbigay at hindi itong kusang humihingi. Kaya naman talaga ng dalagang bumili ng bagong sasakyan kung gugustuhin nito yon. Sapat ang laman ng kanyang card na ibinigay sa dalaga kung kaya naman hindi nito problemang pera na ibabayad sa kotseng papasa sa panlasa nito at hindi ikakahiyang imaneho. Okay, naintindihan ko. Ani Nick na muling pinikit ng kanyang mga mata. Ilang beses naman niyang sinulya pa ni Krisa. Baka sa mukha nitong pagod sa trabaho buong araw, gusto niya pa sanang pag-usapan nila ang nangyari sa nagdaang gabi para sana maayos na nila, kaya lang ay nag-alangan siya dahil baka pareho lang silang muling sumama ang loob oras na buksan niyang usaping iyon na naging away nila. Makalipas ang 1 oras ay narating na nila ang airport. Pinarada ni Chris ang sasakyan malapit sa harapan ng establishment. Nilingon na niya si Nick na nakasandal pa rin sa kanya. Malalim na ang paghinga. Halatang mahimbing ang tulog nito at hindi man lang nagising sa mga munting galaw na kanyang ginawa. Nagdadalawang isip siya kung gigisingin niya ba ito kaagad. Nick, nandito na tayo. Marahang haplos niya sa ulo ng binata. Gising na, may iwan ka na ng flight. Dahan-dahang gumalaw si Nick at kapag dakay dinilat niya ang kanyang mga mata na tumama sa mukha ng dalaga. Ngumiti si Krisa na magtamang kanilang mga mata. Napakaganda ng pares ng mga mata ng abogadong pinaka nagustuhan niya sa binata kahit pa almost perfect naman ang mukha nito. Walang itulak kabigin doon. Inalis na ni Nick ang pagkakasandal sa kanya pagkaraan ng ilang segundo. Napahilamos na siya ng palad sa mukha at iginala na sa paligid niyang mga mata. Gusto mo bang ihatid pa kita sa loob? Umiling si Nick na marahang hinawakan ng kamay ni Krisa. Hindi naman yun binawi ng dalaga. Hindi na, mag-ingat ka sa pagmamaneho pabalik ng penthouse. Bakas pa rin sa boses nito ang pagod. Sige, ikaw din. Tawagan mo ako kapag nakarating ka sa Davao. Payak na ngumiti si Nick at kapag dakay marahang tumango. Hindi alam ni Krisa kung sinadya ba nitong papungayin ang kanyang mga mata pero mas lumamlam pa yon na nahulog na at napatitig sa kanyang namumulang labi. Tumahip na ang dibdib ni Krisa sa tanawing yon. Nahulaan na niya kung anong susunod ito magiging hakbang. Inaasahan niya naman yon, ngunit hindi yun ang nangyari. Walang ginawa si Nick kagaya ng kanyang ini-imagine kaya siya na doon ang nagkusa. Yumuko si Krisa at masuyo na siyang hinalikan. Banayad ang mga halik na yon ay kinabigla na ni Nick. Ang bunga kala niya ay masama pa rin ang loob ng dalaga sa kanya. Agad niya na itong tinugunan ng halik. Palagi kang mag-iingat habang naron ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Parang musmus na batang tumango si Nick bilang tugon sa kanya. Sa halip na bumaba na hinawakan niya pa ang likod ng ulo ng dalaga. Nilapit yun sa kanya. Muli pang inangkin ang labi ni Krisa na bahagyang napaawang na sa ginawa ng binata sa kanya. Ang bunga kala niya ay tapos ng halikan. Sa halip ay pinalalim pa nitong halik habang ipinikit na niyang kanyang mga mata.
Halatang ninanamnam ng mga sandaling iyon. Napatda na si Krisa hindi dahil sa ginagawa ni Nico, hindi dahil iba ng init ng temperatura ng katawan nito na nararamdaman niya. Hindi na yun normal para sa kanya. Wala sa sariling hinawakan ng dalaga ang dalawang braso ng binata. Marahang pinakit na niya yun sa leeg nito. Masama bang pakiramdam mo? Puno ng pag-aalalang tanong na ni Krisa. Tinitigan na sa mata si Nick na sa mga sandaling iyon ay malamlam pa rin. Hindi yun nagbago. Dinilaan ni Nick ang labi nitong namumula. Mainit ka, para kang merong sinat. Dagdag niya pang animoy sigurado sa sinasabi niya. Hindi pa nakontento si Krisa doon, kinalas ng suot na seatbelt at lumapit pa ng husto sa binata. Sinalat na niyang noon nito at nalaman niyang mas tumaas pang temperatura nito. Hindi yun dahil sa halikan nilang ginagawa. Sigurado siyang may nararamdaman ng binata dahil matamlay ito. Hindi lang ito makikita sa kanyang mga mata dahil mababakas din sa buo niyang mukha na masama ang pakiramdam. Medyo iinuman ko na lang ng gamot mamaya. Kaya mo bang magbiyahe na masama ang pakiramdam mo? Ano kaya at sa susunod ka na lang? Hindi pwede, Chris. Nakaset na yun at ngayong panahon lang din may libreng panahon ng client ko. Hindi ko pwedeng i-cancel. Magagalit yun sa akin. Isa pa ako nag-suggest nito. Sagot ni Nick na masuyong inilagay sa likod ng kanyang tengang mga takas na hibla ng kanyang buhok na nasa mukha. Lumala pang pag-aalala ni Krisa. Malayo ang Davao kahit sabihin pang halos 2 oras lang ang flight niya. Patungo doon ay makakasama pa rin yun sa kalagayan nito. Dapat ipinapahinga na lang niya. Sigurado ka, mamaya mas lalo pang lumala ang pakiramdam mo. Hindi yan basta makainom ako ng gamot. Itutulog ko na lang ng buong biyahe, saka may hospital naman. Nakaani na si Nick ng mga pinong kurot sa tagiliran mula sa dalaga. Way lang naman ang paglalambing ngayon kung kaya naman hindi ito masakit. Hindi gusto ni Krisa na marinig ang salitang ito. Ibang iniisip niya sa salitang hospital. Malala ng sakit ng mga taong nagtutungo doon. Kahit pa sabihing mayaman ito, iba pa rin kapag kalusugan ng bumigay. Wala nang magagawang pera doon kahit nagaano pa yun karami. Yun ang nagbigay pa ng pag-alala sa kanya na sobra kaya hindi na mapalagay. Uminom ka na kaya ngayon? Naputo lang sasabihin pa na yan, Krisa, nang mahigpit na siyang niyakap ni Nick. Mamaya na, ayos lang ako. Tigilan mo na yung pag-aalala mo. Ang lakas-lakas ko kaya. Pinasigla ni Nick ang kanyang boses. Ayaw na niyang mag-alala pa sa kanya ang dalaga. Chris, I'm okay. Hindi naman kinalas ni Chris ang yakap sa kanya ng binata. Sinuklian niya yon ng mas mahigit pa. Hindi mo ba kasama papunta doon ng sekretary mo? Bukas pa siya sa susunod sa akin. May mga bagay pa siyang inasikaso dito hanggang mamayang gabi. Ganon, hindi ba pwedeng sumama na siya? Kung sobrang nag-aalala ka sa akin, bakit hindi na lang ikaw ang sumama, ha? Hindi na sumagot si Krisa. Sobrang nagigilty na naman siya. Kung alam niya lang masamang pakiramdam nito kanina, di pinili na nga lang niya na sumama. Kaso hindi naman pwedeng maging papigat pa siya ngayon sa binata kung kailang nasa airport na sila. Pambihira kasing pagkakataon. Sige na, papasok na ako sa loob. Mag-iingat ka pa uwi, ha? Yung mga bilin ko sa'yo. Kalas ni Nick sa yakapan nila, hinawakan na ng pintuan ng sasakyan sa may side niya upang buksan na niya. Nang makalabas ng kotse si Nick ay bumaba rin doon si Krisa. Kinuha na ng binatang kanyang mga malata. Pinanood lang siya ni Krisa na gawin ito. Matapos noon itinignan niya si Krisa gamit ang malamlam pa ring mga mata. Ngumiti ang dalaga na tinawid ng pagitan nilang dalawa. Binigyan niya ito ng ilang minutong mahigpit na yakap. Mag-iingat ka, Nick, kapag sumama pa ang pakiramdam mo at hindi ka pa nakasakay ng eroplano, ay tawagan mo lang ako. Susunduin kita dito. Huwag mo na munang ituloy ang business trip. Magpagaling ka na lang muna. Maintindihan naman siguro yun ng client mo. Saka marami pa namang pagkakataon. Hindi lang naman ngayon. Health is wealth, kung kaya naman unahin mong health mo kumpara sa ibang mga bagay. Yun muna. Tuloy-tuloy na saad ni Krisa na marahang hinahagod-hagod ng likod niya. Oo na, huwag ka na mag-alala. Bahagi ang pisil na ni Nick sa baba ni Krisa matapos na kumalas. Bumintak sa isang ngiti ang nanuno yung labi ni Nick. Yumukod at muling inabot ang labi niya upang mabilis na halikan. I have to go, Chris. Send me a message kapag nasa penthouse ka na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Muli pa niyang hinalikan ang labi ni Krisa na nakangiti na sa paglalambing niya sa kanya. Magaang tumango si Krisa. Oo na, yung mga bilin ko rin sa'yo, huwag mong kalimutan. Nang tumalikod na si Nico pang pumasok na sa loob ng airport ay pumasok na rin ang dalaga. Sa loob ng sasakyan, hinintay niyang mawala ito sa kanyang paningin bago niya binuhay ang makina at nilisan ng lugar. Mabagal ang pagmamanehong ginawa niya. Ingat na ingat siyang magasgasan niyang kotse o makasabit siya ng kapwa habang papauwi. Pagbalik ni Krisa ng penthouse ay tumambay na muna siya sa living room. Bahagyang nanibagong wala doon ang presensya ng binata. Sanay naman siyang wala ito doon.
Pero iba pa rin kapag alam niyang uuwi ito ng kahit na madaling araw na sa feeling na alam niyang patungo ito sa ibang lugar at isang linggo pa itong nawawala. Ilang beses siyang bumuntong hininga habang iniisip si Nick kung kamusta na nga ba. Hindi niya namalayan na sa pagiging okupado niya ng isipan tungkol sa abogado ay ilang oras na siyang nakatunganga, hindi pa nga siya nakapagpalit ng damit niya. Hays, bakit naman kasi nagpumilit pa siyang umalis? Alam naman niyang masama ang pakiramdam niya tapos pupunta pa siya doon. Sana kinansa na lang niya muna. Hindi naman siguro masisira ang kanyang pangalan kung hindi niya yun mapupuntahan ngayon. At isa pa, hindi lang naman yun ang client niya.